ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katwiran, at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay umaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin na kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila na may katapatan, katarungan, at habag. Ipagkalob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal, at kababaang loob na hindi maghangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang panglahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawaan kapalit ng konsensya, takot, kapalit ng tapang, at kawalang pakialam, kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan, isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawaan, hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito na pagbabagong loob at pagpapanibago ng aming bansa, upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa ilalim ng iyong makamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pakikipag-isa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at ipanalangin palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Espiritu, iwanagin ay pukawin mo, pagpalangin puso namin sa katotohanan ay akitin. Walang kasanging karimlan, puso namin iyong tahanan, ang bayan namin iyong kabayan, sa katarungan hanglayaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad,
at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog na ito upang mapatatag ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Asa luma'y kapayapaan, asa luma'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapupundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pagkabulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama.
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritong Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentekostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na ninanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medya, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita ng ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot, mga matay, kung kitilin mo ang hininga, mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo
sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag ng sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y katulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magpusa kay bigat patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan, ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit
nami gamuti. Kami gawing matapat sa pag-ibig magalang, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhod, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningos ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hodyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy birthday po. Bakit naka-smile yung iba? Hindi nyo ba alam kung kaninong birthday ngayon? Birthday ng ating simbahang Katolika. Kaya pakibati naman, happy birthday po. Kailan nangyari nga? Kung birthday, may taon. Anong taon nangyari ito? Anong year yung birthday? Hindi alam ng karamihan. Anong taon? Anong taon na itatag ang ating simbahan? Year 33. Di ba nangyari ito 50 days after Jesus' resurrection? Nangyari ang Pentecost. Nangyari ang kapanganakan ng ating simbahan. Ibig sabihin, ilang taon na ang ating simbahan ngayon? Ilang taon na? Di pa rin alam.
1,993 years old na po ang ating simbahan. Ganon katagal, ganon katanda. Na sa katagal nito, napakarami ang sumubok na pabagsakin ito, inusig. Kung titingnan natin sa kasaysayan, napakaraming beses, napakaraming makampangyarihang mga tao ang sumubok na pabagsakin ang simbahan na ito. Pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Dahil ang simbahang ito hindi nagre-rely sa tao. Hindi tinatag ng tao, kundi ang mahal na poong Jesus Nazareno ang siyang nagtatag nito. At ang simbahang ito ay pinoprotektahan ng Espiritu Santo. Kaya nga ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, kung saan bumaba sa mga apostol ang Espiritu Santo. Ano ba itong Pentecostes? At ano ang naging epekto nito sa mga buhay ng mga alagad ng mahal na poong Jesus Nazareno? Ang mga pagbasa natin ngayon ay tutulungan tayo para mas maintindihan ano ang naging buhay ng mga alagad before ang Pentecostes at ano ang kaibahan after ng Pentecostes. Di ba kung maaalala natin, nung panahon na hinuli si Jesus, ano ang nangyari sa kanyang mga alagad? Di ba nagsitakbuhan ito? Nagsitago dahil sa sobrang takot. Na pati si Simon Pedro, ang kanilang leader, itinatwa si Jesus ng 3 beses. Mula nung hinuli hanggang sa ipinako at namatay si Jesus sa krus. Mula noon, ang kanyang mga alagad ay lagi nang namumuhay sa takot. Lagi na silang nagtatago dahil baka gawin din sa kanila ang ginawa sa kanilang guro. Kaya nga kung napansin natin sa gospel ngayon, in-emphasize ng evangelist, ng writer ng gospel, na nung nagkakatipon ang mga alagad sa isang bahay, hindi lang niya sinabi na nagkakatipon sa loob ng bahay. In-emphasize pa nito na nakapinid ang pinto. Na tuwing sila ay nagkakatipon, sinisiguro nila na nakasara, nakalak ang mga pinto. Dahil sila nga ay namumuhay sa takot. Sila ay nagtatago. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na dinescribe sa first reading na wari mga dilang apoy. At sa gospel nang hingahan sila ni Jesus at sinabihan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mula nung nangyaring ito, ang mga alagad na sobrang namuhay sa takot, nagkaroon na ng pambihirang tapang. Ang mga alagad na laging nagtatago, naglalak ng pinto. Nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nagsilabasan na sila. Pumunta na sa mga daan para ipahayag ang tungkol sa muling nabuhay na si Kristo. Nagkaroon na sila
ng pambihirang tapang. Hindi na sila natatakot na kahit alam nila na kapag nagpatuloy sila sa pagpapahayag tungkol kay Jesus, pwede rin silang hulihin, pahirapan at patayin. At yung iba nga, tinatakot na sila. Pinapatigil, pinapatahimik. Pero hindi na nila alintana ang lahat ng ito. Naging matatag na sila, naging mature na sa pananampalataya. Hayagan na nilang pinapahayag ang tungkol sa mabuting balita. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. At nung araw ding iyon, 3,000 members, mga bagong miyembro, ang naging membro ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang epekto ng Espiritu Santo, ang unang namumuhay sa takot. Nagkaroon ng pambihirang tapang at handa ng manindigan para sa katotohanan, para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang Pentecostes ay hindi lamang pangyayaring naganap noon. Tayo rin natanggap na natin ang parehong Espiritu Santo. Kailan nga natin natanggap? Nung tayo'y binyagan. At pinatatag pa ito nung tayo'y kumpilan. Nung natanggap ito ng mga apostol, kitang-kita, halatang-halata ang epekto nito sa kanilang buhay. Sa ating pamumuhay kaya, makikita ba ang Espiritu Santo na ating tinanggap? Nabubuhay na ba tayo bilang mga taong pinalakas at binago ng Espiritu Santo? Naging mga Katoliko na ba tayo na handang manindigan sa kung ano ang tama, ano ang totoo, at kung ano ang tinuturo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, iniimbitahan tayo na manindigan sa kung ano ang katotohanan. Nakagaya ng mga apostol, maging handa tayong ipahayag kung ano ang naaayon sa turo ni Kristo. Kaso ang problema, karamihan sa atin ayaw magsalita dahil natatakot tayo na kutyain, punain, o di kaya i-criticize tayo. At diba ganito nga ang nangyayari sa ating mga church leaders ngayon? Every time na ang kanilang mga sinasabi at nakakalungkot isipin na mga Katoliko pa mismo ang unang nagki-criticize sa ating mga leaders. Every time na ang kanilang sinasabi ay hindi pabor sa isang grupo o isang tao na kinakampihan ng mga Katoliko. Mas kinikriticize natin ang ating mga obispo kaysa sa ibang mga tao na alam naman natin na ang sinasabi, ang paninindigan at mga ginagawa ay hindi naaayon sa turo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, inaanyayahanan tayo ng kapistahang ito. Suriin natin ang ating mga sarili. Naninindigan ba talaga tayo para kay Kristo? Nasa kanino talaga ang ating loyalty ngayon? Ano ang ating priority? Handa ba tayong manindigan para sa katotohanan kahit marami ang hindi ito magugustuhan? Maging kagaya sana tayo ng mga apostol. Natanggap na natin ang Espiritu Santo. Ipakita sana natin sa ating buhay ngayon na hindi na tayo natatakot.
kundi naging mga mature na tayong Katoliko, handang manindigan sa kung ano ang tama at katotohanan. Dahil ang mahal na Poong Jesus Nazareno at ang kanyang mga turo ang ating priority at nasa kanya ang ating loyalty. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay natin ay pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihan, maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Heso Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumao na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad noong unang Pentecostes sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Ito rin ay tumahimik na ang tuon ay tumindig bilang Alleluia, Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong inilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng buinoong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan, pinagpalang napaliligo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa Magsiyo po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananbigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos naming mahal, halina at kami paguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mo arayin. Kami ngayon ay umayan ng hinaan sugatan nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Ang katao namin ay baguhin, puso namin ay pag-alapin, ang mundo ay magbago, buhay nito'y alay sa'yo. Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulan sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulan sa iyong anak
Jesus. Announcement for parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide monthly formation sa darating na May 26, 2026, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Howard John Tarayo, Director Intensive Formation Towards Configuration, Immaculate Conception Major Seminary, Diocese ng Malolos na may temang, Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Makiisa po tayo. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayo pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari po kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Inihahandog ng Catholic Travel Inc. ang isang pilgrimage sa Italia, kasama ang ating kadeboto na si Father Robert Arellano, LRMS, sa darating na September 19 to October 4, 2026. Kasama sa mga lugar na bibisitahin ay ang mga dambana ng Mahal na Birhen at ang mga santong sina San Antonio de Padua, San Francisco ng Assisi, Santa Clara, San Carlo Acutis, Santa Rita de Cascia, Birhen ng Loreto, Banal na Mukha sa Manopelio, ang Eucharistic Miracle ng Lanciano, San Padre Pio ng Pietrelcina. Magkakaroon din tayo na pagkakataong makita ang Santo Papa Leon sa Vatican Square sa Roma. Para sa reservation at karagdagang impormasyon, mangyaring tumawag sa Catholic Travel sa numerong 8523-2523 mula Lunes hanggang Biyernes o sa cellphone number 0918-911-0748 at 0918-910-8658. Ito po ay limited slots only. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa plazas ng Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang iyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng Kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y manananampalataya
at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. So Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. So Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati